habang ang iba ay abala sa pag-iikot sa abroad, sa media appearances, at tilang maagang kampanya. Si Speaker Romualdez at ang Kamara ay patuloy na nagtatrabaho. Naririnig, hindi na ilalabas, pero siguro sa mas mababang mga posisyon, marami na po ba kayong napalitan doon sa loob ng 3 taon? Marami na. Marami na. Hindi na lang namin ina-announce kasi, just get, ako, trabaho to, just, if you're not helping, get out of the way. Okay? Kung di mo kami tutulungan, basta, umalis ka na lang dito. Gawin mo yung gusto mong gawin, pero... Hindi kasi tayo pwede magpa-inhibit ng mga senator judges based on bias. Dahil ang posisyon lang naman ng isang tao is you are for or against. Inday Sara, no? Kung ganun ang ating basehan sa inhibition, ay dapat din natin ipa-inhibit ang mga senators na meron ding bias against Sara Duterte, no? Tulad na lang ni Senator Risa Ontiveros na in a public speech, sinabi niya na kailangan talaga, ano ba term na ginamit? Kailangan burahin or kailangan wasakin, kailangan sirain, gibain ang pamilyang Duterte. Okay, ayan po yung ating mga maiinit na balita ngayon na itatalakay natin, no? Ito, una nating pag-uusapan ay itong si Abante, no? Ito siguro yung anak ni Abante, yung sa representatives, na naging spokesperson ng House Speaker Martin Romualdez. Na ngayon, binabanatan niya ngayon si BP Sara. Yan talaga ang ano nila. Kumbaga, sa basketball pa, no? 3rd quarter na. So, kailangan na nilang, this is the final half, di ba? Kailangan na nilang trabahuin si BP Sara talaga. Gagawin na nila ang lahat ng kanilang makakaya para maialis nila si BP Sara bilang vice presidente. Kasi, kapag ma-impeach itong si BP Sara, alam na natin, hindi na makatakbo si BP Sara sa 2028. At yun ay ikakaligaya nila. Wala nang sagabal sa kanilang political career. Okay? Kasi alam nyo, ang mga Duterte lang talaga, sila yung mga politicians na gumiba lahat, no? Talagang nasira lahat yung mga kabalastugan sa nangyari dito sa Pilipinas. Kaya ngayon, hate na hate nila ang mga Duterte. Ang mga dilawan rin, still umiiyak yan hanggang ngayon. Alam mo naman, marami pa rin sila. Kung mapapansin nyo, ang mga dilawan, ang mga supporters ngayon ng mga dilawan, yung mga estudyante, yung mga bagong tubo, di ba? Bakit? Alam niyo ba kung bakit? Nabi-brainwash nila eh. Pero yung nakaranas na ng mga Aquino administration, nakaranas na ng, yung kay Pinoy, nakaranas na dito kay Marcos, magsusurrender talaga. Ayaw na namin. Dito na lang ako sa Duterte kasi talagang pinupukol talaga yung mga yung mga the root of the problem. Ika nga, walang takot ang mga Duterte na sinasagubang nila yung mga nandoon sa gobyerno na umaabuso sa pera ng kabanang bayan. Sila lang yung may kaya nun. Sa war on drugs rin, hindi rin takot ang mga Duterte. Na alam naman natin na itong war on drugs na ito, itong mga big syndicates na ito, konektado rin ito. Konektado rin ito sa mga government officials. Hindi natin alam, kasi hindi talaga yan aamin. Pero merong nasa likod niyan. Kaya, alam nyo ba kung anong solusyon dyan? Duterte lang. Ilagay mo yung leader na Duterte yan. Yan ang
Yan ang magsusolve sa problemang yan. Okay? Pangalawang pag-usapan natin ay patuloy na pakikinggan natin ang interview nitong si Bongbong Marcos kay Cheryl. Yung napanood natin kanina nung previous vlog ko is that's only a portion of topic nila. Ngayon naman medyo mataas-taas ito, 5 minutes, no? Still a portion of a topic pero ire-react pa rin natin. Okay? Tungkol ito sa mga sinisibak niya na mga secretaries o mga USEC. Okay? I-react natin yan. At higit sa lahat, itong pakinggan natin Vice President Inday Sara Duterte's press briefing kanina. Okay? Sinasagot na po ni VP Sara ang ilan na mga issues. Okay? Patungkol sa kanya. Sinagot na niya. At yan po ay pakikinggan natin at i-react natin. Okay? Pero guys, bago ang lahat, no? Bago natin ito itatalakay, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so unahin muna natin itong spokesperson ng House Speaker Martin Romualdez na itong si Abante. Okay? Binanata niya si BP Sara. Hindi man niya binanggit si BP Sara pero wag na tayong magpaligoy-ligoy pa ha? Very obvious na si VP Sara ang pinariringgan dito. Ito, panoorin po natin. Habang ang iba ay abala sa pag-iikot sa abroad, sa media appearances, at tilang maagang kampanya. Nag-ikot sa abroad. Sino ba namang nag-ikot sa abroad ngayon? Walang iba kundi si BP Sara. Di ba? Si BP Sara ang pinopunteriya niya. Alam mo, ma'am, no? Sa totoo lang, ang rason, no? The first reason bakit natalo yung tatay mo kasi kinontra niya ang mga Duterte. Ngayon, kung naging House Speaker spokesperson ka, okay, o spokesperson ka ni Romualdez ngayon, at ang layunin mo ay gayahin mo si Claire Castro na banatan mong ng banatan si BP Sara, good luck na lang sa inyong political career. I think that will be the end of your political career. Totoo. Lagi ko na itong sinasabi, no? Na lahat ng mga politicians na kumalaban ng mga Duterte natatalo. Now, that is a bad move yung ginagawa mo ngayon. Spokesperson ka para banatan mo ng banatan, ha? Pamumuliti ka sa mga Duterte. Well, good luck sa'yo. Kung yan ang pipiliin mong trabaho, mag-ending ka ngayon na wala ka ng trabaho dyan sa House of Representatives. Yan ang tandaan ko. Kung ikaw ay mag-stick, no, sa pagiging spokesperson ni Speaker Romualdez, mukha yatang sablay ka. Okay? Hindi natin alam. Baka may utang na loob ka ni Speaker. May nabigay ba si Speaker? Natanong lang. Baka may naibigay si Speaker sa'yo kaya ito yung bumabawi ka ngayon. Hindi natin alam. Di ba? Ako ay nagbabala sa'yo na kung hindi ka hihinto na babanatan mo si BP Sara, wala ka ng future sa politika. Yun lang ang masasabi ko dyan. Si Speaker Romualdez at ang Kamara ay patuloy na nagtatrabaho. Naghahain ng batas, nagbabantay ng pondo, at nagdadala ng serbisyo sa mga nangangailangan. Grabe. Hurot talaga, no? Ubus talaga.
Hurot kasi yan sa Bisaya eh. Ubus talaga ang kanyang believe kay Speaker Romualdez. Ano kaya nakain itong babaeng to? Malinaw po. Wala sa kilos, pananalita, o gawain ni Speaker Romualdez ang pagtakbo sa 2028. Hindi siya nagpapakita sa media para magpasikat. Wala siyang press con para magpabango. Hindi rin siya Hindi siya nagpasikat pero nag-aastang parang presidente. Wag na, ma'am, huwag naman tayo magbulahan dito, ma'am. gumagamit ng TikTok or vlogs para magpa-cute. Ang inuuna niya, serbisyo, hindi sariling interes. Inuuna raw niya serbisyo. Saan? Anong serbisyo yon? Ayuda? Ayuda na serbisyo? Ang trabaho ni Speaker, ma'am. Ang trabaho niya gumawa ng batas, hindi para mamigay ng ayuda. At higit sa lahat, si Speaker ay kilala sa paggawa ng mga desisyong mahirap at hindi palaging popular. Ganyan ba ang may plano sa 2028? Dahil kung ang iniisip mo ay eleksyon, hindi mo gugustuhin masaktan ng iba para lang magpatupad. Sino ba namang aamin? Hindi talaga aamin si Martin Romualdez. Di ba? Wala tayong magpautot. Tama. At ito po ang tanong. Di ba kayo nagtataka kung bakit pilit nilang pinupuntirya ang isang taong sinasabi nila hindi naman lumalabas sa survey bilang kandidato sa 2028? Hindi talaga lumabas sa survey kasi ayaw ng tao. Sinusubukan ng mga magso-survey na pinipilit na mga survey na ipasok si Martin. Rating niya for kung tatakbong presidente. Wala namang bumoboto kaya give up na lang si Martin. Diba? Ganun lang yun. Sabi nyo, hindi tumakbo, hindi tatakbo. Wala naman ganyan-ganyan. Di syempre, kulelat sa survey, naka-decide na hindi tatakbo. Kawawa. Baka naman ginagamit lang nila si Speaker para mambash. Si Speaker pa ang gagamitin? Hello? Si Speaker pa... Si Speaker pa ngayon ang gagamitin ng mga Duterte? My God! Hindi nga bakit gagamitin ang isang taong hindi popular? I think it is the other way around. No? Siguro naman si BP Sara ang kanilang gagamitin kasi popular si BP Sara. Ganun siguro. Halatang nagbabasa ka lang. Halatang scripted lahat ng mga pinagsasabi mo. Para magpatawa o para magpakitang tao sa publiko. Bakit? Inggit ka. Kasi konting kilig ng mga Duterte, natatawa yung tao. Karisma nila yun nawala sa inyo. Aminin nyo na. Wala kayong mga karisma. Kung may checklist ng pagiging presidentiable, mukhang may ilan pong gustong makaperpekto. Pero si Speaker, wala sa checklist. Nasa trabaho. Mahalaga ang respeto sa kapwa lingkod bayan. Pero mas mahalaga ang pagrespeto sa katotohanan at sa pera ng taong bayan. Mabigat po ang mga personal na banat. Pero mas mabigat ang mga isyong kinakaharap natin ngayon. Katiwalian, kapabayaan, at maling paggamit ng pondo. Kaya sa mga patuloy na naninira, habang abala kayo sa pagpapatawa at pagpapalusot, kami po... Pagpapatawa talaga ha? Bakit? Yung tatay mo, nagpapatawa yun, pero corny lang. ay abala sa trabaho. Tahimik man kami. Anong tahimik? Si BP Sara yung tahimik. Kayo yung binanatan si BP Sara. Yan pa ang tahimik. Sila pa raw yung tahimik. Wow. Hindi kami bulag. At hindi kami pipikit sa harap ng katiwalian. Ang sagot po namin, trabaho, hindi drama. Maraming salamat po. Ay, naku. Alam niyo, sa totoo lang nakakatawa no? Kasi unang-una, halatang halata na itong babaeng ito ay trabaho niya, no, na ipagtanggol si Speaker. Hindi ko lang alam kung may utang na loob sila kay Speaker, no? Pero yung parinig ninyo sa Vice Presidente, no, nagpaparinig kayo na tumatakbo sa 2028, ganun, may pautot kayong ganyan. It's very obvious na
insecure kayo sa kalagayan nyo. Kasi alam ninyong kolelat kayo sa 2028 eh. Alam ninyo na hindi mananalo si Speaker, kaya ganyan na lang po ang banat ninyo. Whether you like it or not, bumanat kayo ng bumanat, siraan ninyo ng siraan si VP Sara. My God, mahal siya ng taong bayan. Kahit saan siya pumunta, yayakapin ng taong bayan. At yan po, bulag kayo dyan. Kayo ang bulag. Bulag kayo sa katotohanan. Na ang katotohanan po, si VP Sara ang maging presidente sa 2028. At mahirap yun tanggapin sa inyo. Alam namin yan. Yang lahat ng mga pinagsasabi mo ngayon, we will watch this again sa 2028. Mapapahiya ka. Mapapahiya ka talaga. Yun lang ang masasabi ko sa iyo. Okay? So punta naman tayo dito sa next nating i-react. Itong interview ni BBM kay Cheryl. Okay? Patungkol po ito sa mga pagsisi background ng mga secretaries niya. Una pong tinawag itong bold reset. Mm-mm. Ano po? Pero marami yung nabitin. Now you've clarified that and you said na continuing performance review. Ano po ang objective nito, Mr. President? Ayoko talaga yung business as usual. Kasi ang dami natin problema. Naging problema yan kasi business as usual tayo ng katagal-tagal. Ilang dekada tayong business as usual. Anong nangyari sa atin? Ngayon, mula ngayon, talagang we will be very, very, very conscientious of hitting our targets on time. And that's the important thing. And that applies not only to the very big legacy projects, yung malalaking transportation project, yung malalaking agricultural project, yung malalaking project. Hindi lang yun. Kung hindi, yung mga maliliit na bagay na dapat pagka naglalakad ka, may nakita kang ba't walang basurahan dito? Dapat lagyan ng basurahan. Bakit yung hagdan hindi maayos, madulas, baka may masaktan? Bakit yung escalator natin hindi gumagana? Nung panahon ni Tatay Digong, ang inatupag ni Tatay Digong yung mga big infrastructure project. Ito ang inatupag, basura, escalator. Paano aakitin ng mga matatanda yan? Ayusin mo yung mga bagay na gano'n. Bakit nag-aantay sila ng gano'ng katagal? Kagaya ito sa San Juanico, nakita namin, nag-aantay sila 3 araw doon sa bago makatawid. So those are the things that we still have to pay attention to. And that's every day. Every day yun. Hindi mo pwedeng sabihin, naayos ko na, tapos iiwanan mo. Kailangan balik-balikan mo. That's why you are you're on probation. Yes. Because it's an ongoing assessment. You said that the entire government is on probation. Yes. So warning yan. Parang pagbibigay warning na hindi ka pwedeng, sabi nyo nga, business as usual. In the military, kapag sinasabi, ito yung gagawin mo. Pag hindi mo, anong nangyari? Hindi ko nagawa kasi ganyan. Out. You're relieved. Next. And that's what we should do. We have to be very, very strict. Look, kahit kaibigan kita, mahal kita at lahat, pero hindi mo nagagawa yung trabaho eh. Hindi naman ito tungkol sa pagkakaibigan ng pagmamahal natin sa isa't isa kung hindi para sa serbisyo, para sa tao. Puntahan ko po yung umikot kayo ng Siquijor, sumakay kayo ng MRT, alam nyo, punta pa kayo ng palengke, yung huli kong napanood din, alam nyo, aware kayo. Kita nyo yung haba ng pila sa mga government hospitals, yung mga outpatient natin. And kumbaga nakita nyo yung realidad na pinagdadaan ng ating mga kababayan. Ito po ba ay part of your governance talaga? Na talagang, teka, bababa ako. Tignan ko nga, talagang gusto ko mas madaling mapatakbo ang bansa. Kung talagang nandoon ako, lalapit ako, bababa ako sa mga tao. Naiyak na si Cheryl. Cheryl, wag kang umiyak ha. Para maramdaman kung ano yung nararamdaman nila. And maybe it's easier to think of something or to think of the solution kung paano mapapagaan ang buhay po ng bawat mamamayan. At any level of government, it's very different to receive, makatanggap ka ng report na sasabihin, natapos namin yung project, ganito yung ginastos namin, may picture na maganda. Pero pag pinuntahan mo, iba.
iba talaga. Totoo pala yung report. Maganda yung report. Alam mo na, yung taong yun, hindi nagsisinungaling sa'yo. The other side is, binuhala ako nitong mga lokon to. Alam mo na, eto mga to, hindi reliable yan. Maghanap tayo ng iba. So it's still important to go and see things for yourself. Because it's, of course, you read all the reports, no? But that's Actually, ngayon lang niya nalaman yan eh. Si Tatay Digong, ginawa na niya yan on the first year pa. First year ng pagka-presidente. Siya ngayon lang niya na-realize na kailangan niyang magpakita doon. Mr. President, pasyal ka ng pasyal sa ibang bansa eh. Di ba? Ngayon, na-realize mo na. Na-realize mo na ngayon. It's not the iba-ibang accuracy rating ko minsan. May nangyari na po bang ganoon? Dami Uy, na. ganda ng report. Okay, sige nga. Tingnan natin. Marami. What do you do about it? Like, You look, if it's important. dun sa official na in charge na, bakit ganitong report nyo pero iba yung realidad? Kapupuntahan mo nga. Sabi, kung hindi ka nakakasiguro, halimbawa, may report, napakaganda ng lahat. Pero may kaibigan ka na tiga doon. Sabihin, boss, hindi totoo yan. Hindi nila natapos. Talaga? Oo. Ay kapuntahan natin. Yun. Pag-explainin mo yung tao. Siyempre, kung ano yung mga paliwanag na, hindi mo pala kaya, sige, paltang kita. Hanap tayo ng mas magaling. Speaking of palitan, hindi naririnig, hindi na ilalabas, pero siguro sa mas mababang mga posisyon, marami na po ba kayong napalitan doon sa loob ng 3 taon? Marami na. Marami na. Hindi na lang namin ina-announce kasi, just get, ako, trabaho to, just, if you're not helping, get out of the way. Okay? Kung di mo kami tutulungan, basta umalis ka na lang dito. Gawin mo yung gusto mong gawin, pero pabayaan mo kami magtrabaho. That's my... Yun pala. Bakit hinayaan mo na gawin mo lang yung gusto mong gawin? Yun pala. Kaya pala yung iba dyan, hinayaan mo eh. Di ba? Sisitahin mo yan. Yung ginagawa nga na yung pinsan mo, hindi na maganda, hindi mo, pinabayaan mo lang. Kaya pala, yung unit team nagkabuwag-buwag. Kaya pala nagkagulo yung administrasyon mo kasi hinayaan mo. Pinabayaan na, gawin mo yung gusto mo gawin. Ginanon siguro niya si Martin Romualdez, no? Gawin mo yung gusto mong gawin. Pabayaan mo kami. Attitude all the time. So, whatever get out of the way means you're fired or may floating ka o ililipat ka sa ibang part of the government. Whatever it is, basta just get out of the way so that I can do my job. So, yan po ang kanyang paliwanag doon. Ako naman, i-explain natin ng bahadya. Alam mo, si Bongbong Marcos ang nakakatawa kasi ngayon lang niya na-realize ito lahat. No? Kasi nung unang 3 taon niya, ikot siya ng ikot sa iba't ibang bansa, di ba? Kaya niya na-realize na kailangan pala niya na nandun siya na nakita raw yung basura. Basura eh. Ako ngayon natatawa kasi mga small yung pinapansin niya, di ba? Na hindi naman trabaho yan ng presidente. Ang trabaho ng presidente is yung outcome lahat. The overall appearance of the bansang Pilipinas. Nung panahon po ni Tatay Digong, yan ang ginagawa nila, no? Sa war on drugs, si Tatay Digong, inuutusan niya na ito yung gagawin. Sa infrastructures naman, sa build, inuutosan niya Tatay Digong na kapag hindi yan matapos within blah 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 blah, talagang may command si Tatay Digong. Hindi yung basura, tiningnan yung basura, yung escalator, hindi umandar. Hindi ganoon si Tatay Digong. May tao siya doon na pagagalitan kapag hindi yun matutupad. Okay? Later na niya na-realize na ang inspection pala ay kailangan niyang gawin. Alam mo, Mr. President, bakit naging palpak ka sa 3 taon na pagiging presidente mo? Kasi ang mga USEC mo at yung mga secretaries mo, yung mga gabinete mo,
they are so relaxed kasi wala ka on the ground. Umiikot ka sa ibang bansa, doon ka nag-ikot-ikot walang nag-inspection dito kung tama o mali yung ginagawa nila. Kaya ka pumalpak doon. Okay? Yun ang reality. Hindi mo na monitor na yung mga tao na pinagkakatiwalaan mo ay pumalpak na pala. And walang ibang i-blame dyan, kundi ikaw. Ikaw yung leader. Ikaw yung magmo-monitor. Are they doing good? Are they doing great? Pumalpak ba? Ano ba? Kasi in every project, no, hindi yan perpekto. Merong mga lapses yan. At yung mga lapses na yun, ikaw ang mag-fill in the gap. Okay? Presidente ka kulang pala. Kulang sa ganito. Sige, dagdagan natin yung budget na ito. I-rearrange natin. Ganon. Pero wala kang ganong ginagawa kasi busy ka sa pag-iikot. Busy ka sa concert mo. Busy ka sa F1 race mo. Di ba tama? Ngayon na-realize mo na. It's too late, Mr. President. It's too late. Huli na ang lahat. Alam na ng taong bayan na hindi mo talaga kaya. Okay? So punta tayo dito kay Vice President Sara Duterte sa kanyang press media na sinagot na niya ang mga issues patungkol sa kanya. First question, Claude. Yes. Hi ma'am, yung buntag. Ma'am, it has been part of the OVP's tradition, Ma'am, it has been part of the OVP's tradition to recognize the efforts of all sectors in terms of public service. Ma'am, gaano po kahalaga na patuloy nating mapaunlad ang ating pagkikipag-ugnayan sa iba't ibang organisasyon po? 23, dito nagbibigay kami ng report kung ano yung mga accomplishments ng Office of the Vice President para sa isang taon. At dito pinapasalamatan namin ang mga partners namin na galing sa government and sa private sector, kasama na ang mga CSOs at non-government organizations, dahil hindi namin magagawa lahat ng mga trabaho at kailangan namin gawin para sa serbisyo sa ating mga kababayan kung wala yung mga partners namin. Sorry. Follow up? VP, in relation to this, ma'am, despite the significant budget cut which affected some of our programs, including the medical assistance program, marami po sa ating mga partners, ma'am, including the healthcare providers, ang nasasabing they are willing to partner again with OVP if given the chance. Ano po yung tugon natin dito, ma'am, na marami po ang willing na tumulong at handang maging kaagapay ng OVP sa pagbibigay po ng serbisyo sa mga Pilipino? Nagpapasalamat kami sa kanila, sa ating mga healthcare institutions, sa kanilang partnership sa Office of the Vice President, and sa kanilang recognition sa kahalagahan noong serbisyo na naibibigay natin sa mga underserved communities natin, hindi lang dito sa Mindanao kundi sa buong Pilipinas. Nakakalungkot lang dahil wala na kasi kaming medical and burial assistance. Ito ay tinanggal. Hindi namin siya malagyan ng budget dahil tinanggal talaga yung line item sa Office of the Vice President nung lumabas yung budget ng Office of the Vice President sa General Appropriations Act. Kaya matitigil yung medical and burial assistance, pero masaya kami dahil nandyan pa rin yung mga healthcare institutions na handa makipag-partnership sa mga susunod na taon kung magkakaroon tayo ng budget. Last po, ma'am. VP, with our strong partnership with various sectors, ano po yung maaasahan ng ating mga kababayan mula po sa tanggapan ng pangalawang Pangulo in the next coming years, especially katunaan sa mga GIDA area, ma'am? Oo. Patuloy pa rin ang mga proyekto at programa ng Office of the Vice President. Nawala lang yung medical and burial assistance at nawala yung feeding program natin, ang Pansarap feeding program natin, dahil hindi na talaga namin ma-stretch yung budget na inilaan para sa Office of the Vice President. Pero lahat ng ibang pang mga budget, lahat ng iba pang mga proyekto, kung nakikita nyo,
ay tutuloy pa rin sila. In fact, sa aming 1 million trees na sana ay target ngayong 2028 matapos 1 million. Kung nakikita nyo kanina, approximately nasa 800,000 na tayo. So expectation namin ay matatapos natin ngayong taon ang 1 million trees para sa ating bayan mula sa Office of the Vice President at sa ating mga partners. At ang usapan na lang namin ay itutuloy pa rin namin yung tree planting beyond sa target namin na 1 milyong puno. Okay. Thank you. Next question, Katrina Domingo, ABS-CBN. Good morning, VP. Good afternoon, VP. Ma'am, magkano po yung hihingi na budget ng OVP sa 2026? And ano po yung flagship programs considering na nawala na yung iba? Sa 2026 budget, submit kami ng proposal na 733 million na pesos. Hindi siya kalayuan doon sa approximately 700 million na ibinigay noong nakaraang taon para sa Office of the Vice President. Hindi siya malayo sa 2025 budget ng Office of the Vice President. Ma'am, follow up, bakit po hindi kayo nag-propose ng mas mataas na budget? Bakit po virtually retained na lang? Dahil inaasahan ko naman na hindi ibibigay yung budget ng Office of the Vice President dahil nga hindi naman kami kaalyado ng administrasyon. At nakita na natin yon noong nakaraang taon na syempre kung hindi ka sumusunod, hindi ka kaalyado ay hindi ka mabibigyan ng pondo para sa mga proyekto ng opisina mo. Alam nyo, sampal yun sa HOR to. Kasi hindi kalyado. Ang dami, si VP Sara, ang daming mga plano, no? Ang daming mga plano. Pero, paano yan? Ang dami niyang plano, hindi naman ibibigay yung gusto niya, di, wala na, hindi na siya mag-i-insist, di ba? Good job, VP Sara. Kaya, nagdesisyon ako na kung ano yung budget na ibinigay ngayong taon na ito, ay yun din yung budget. Naglagay lang kami ng konti para sa inflation, yun din yung budget para sa susunod na taon. Dahil ayaw kong napapahiya at pinapahiya yung mga ibang personnel ng Office of the Vice President. Lalong-lalo na kapag nandun na sila sa House of Representatives or sa Senate na nakaharap yung ating mga miyembro ng Kongreso. Last follow-up on this topic lang. Ma'am, haharap pa rin po ba kayo sa budget panel given na hindi naman po kayo nang hihingi ng additional funds for next year? Ang Office of the Vice President? Oo. Kayo, ako hindi pa kasi hindi naman namin alam kung kailan yung schedule. Wala pang ibinigay na schedule para sa Office of the Vice President sa mga hearings, no? So mahirap sumagot kapag hindi natin nakikita kung may conflict yung schedule, but definitely haharap yung Office of the Vice President sa pagsumite ng budget namin at yun. Okay. Next question, Arjun Torlator, GMA News. Maing buntag, VP. Ma'am, with a slim margin, ma'am, with the proposed ninyo na 2026 budget with 2025, meaning po ba na retained lahat yung mga programs and project na ipapatupad next year? At paano po yung nangyari dun sa mga partners natin, dun sa mga slashed or reduced programs with 2025, ma'am? Oo, yung mga partners natin sa MAB at sa Pansarap, ay nabigyan na sila ng abiso, no, na wala na budget yung medical and burial assistance at wala na rin yung budget ang Pansarap. So, i-discontinue na namin yung project at yung partnership sa kanila. Follow up. Well, kasi the reason behind that project, kasi hindi na nga binibigay sa kanila ang sapat na budget. Okay? Iniiwasan nila na itong si VP Sara ay makakonect sa taong bayan. Kasi takot sila eh. Kasi kapag ito ang magserbisyo sa taong bayan, ramdam. Yan ang ikinatakot ng mga HOR. So, expected, ma'am, na for next year, the same projects pa rin na ipapatupad ng OVP. Wala nang may dadagdag po. Yes, oo. Wala kaming madagdag na projects for 2026. Tutuloy pa rin lahat
nung nakita nyo, maliban lang sa pansarap tsaka sa medical and burial assistance. Thank you, ma'am. Any other questions on this matter? Good morning po, Ma'am VP. Ang question ko po ay may kinalaman po sa case po ni former President Duterte. Any other questions with the institutional topic? None? So, let's move with the next topic. Kat, you have the next topic. Yeah. Ma'am, you earlier mentioned in an interview na you are... Ma'am, para iterate na lang yung comment nyo regarding the call for some senator judges to inhibit, specifically those daw po na who you endorsed in the 2025 midterm elections. Okay. Hindi kasi tayo pwede magpa-inhibit ng mga tao, ng mga senators, hindi kasi tayo pwede magpa-inhibit ng mga senator judges based on bias. Dahil ang posisyon lang naman ng isang tao is you are for or against. Inday Sara, no? Kung ganun ng ating basehan sa inhibition, ay dapat din natin ipa-inhibit ang mga senators na meron ding bias against Sara Duterte, no? Tulad na lang ni Senator Risa Ontiveros na in a public speech, sinabi niya na kailangan talaga ano ba term na ginamit? Kailangan burahin or kailangan wasakin, kailangan sirain, gibain ang pamilyang Duterte. So kung ganon na magpa-inhibit tayo based on bias, ay madaming senators ang ipapa-inhibit for or against Sara Duterte. Kaya sinasabi ko, ibigay na natin yung benefit of a doubt dyan sa ating mga senator judges na gagawin nila ang trabaho nila ng patas according to sa sinumpaan nila as senator judges. Follow-up question. The Makati Business Club and other business groups are urging the Senate to continue your impeachment trial, to convene your impeachment trial. Sabi nila, it will show accountability, it will boost investor confidence. Your response to that call of the business sector? Kahit nandyan o wala yung impeachment, wala na talagang investor confidence dito sa ating bayan. Kung nakikita nyo, bagsak ang foreign direct investment sa ating bayan, no? Kaya wag nila ako gawing rason kung bakit pangit ang takbo ng ating ekonomiya ngayon sa ating bayan. At saka, this is not accountability because impeachment, dalawa lang yung penalties dyan. Removal from office, tsaka perpetual disqualification from government service. Walang penalties dyan dahil walang kaso dyan. Ang impeachment ay removal process ng isang impeachable officers. Kung gusto talaga nila ng accountability, ay mag-file ng mga kaso dyan sa mga korte. Alam naman natin at alam naman nila na yung mga pirma ng mga congressman, unang-una hindi nila binasa yung articles of impeachment. Pangalawa, marami sa kanila ang tumanggap ng budget o pera kapalit ng kanilang signatures. In fact, madami sa kanila ang umamin na may kapalit yung kanilang pagpirma doon sa articles of impeachment. So if we are to talk about accountability by business groups, dapat questionin din natin kung paano ginawa yung articles of impeachment at paano pinasa yung articles of impeachment papunta doon sa Senado. Okay. Any more questions regarding the impeachment matter? Sir? BP, good afternoon. So, haharap ka ba sa Senado dahil nag-issue sila ng summon? Hindi ko pa kasi, sir, pagkakaalam kung kinakailangan ang personal appearance. Yun ang hindi ko alam dahil hindi ko nabasa yung summons. Yung summons namin ay nandoon sa mga abogado at sila yung magdidesisyon kung ano yung gagawin doon sa summons. Okay. Ma'am, there's a phone-in question here from the Billionaire News Channel.
Comment lang po dun, they are asking your comment regarding dun sa report ng OpenAI, the mother company of ChatGPT, that the PR firm of the son of Yossi Tanco, a billionaire, is behind the anti-Sara Duterte post online using ChatGPT platform. And your comment, ma'am. Oo. Actually, hindi lang yung kay Tanco, no, ang kumpanya na nagpapatakbo ng programs na anti-Sara Duterte online, anti-Duterte online, no. Meron pang mga ibang kumpanya na alam namin na. So ito yung ini-vlog natin yung mga reaksyon ng mga kabataan. Confirm ron na AI pala yun. Ganun yung ginagawa nila at alam din namin na bayad sila. Kaya ako nagsasabi lagi, no, na yung ginagawa sa akin ay threats, harassment, and intended to disqualify me from the 2028 presidential elections. Kasi tulad niyan, tingnan nyo, noon may TRICOM ba ang tawag nun? Tawag nung hearing, Quadcom, tapos may TRICOM for fake news and for fake news, yes. May TRICOM na for fake news. Pero kung makikita nyo, ang mga tinawag nila doon ay mga lehitimong owners ng Facebook account using their freedom of speech and expression. Mga lehitimong social media personalities na nagbibigay ng kanilang opinion na hindi naman bawal sa batas, pero nakakalungkot kasi yung kanilang opinion pro-Duterte, pro-Sara Duterte, at yun ang iniimbestigahan. Pero ang mga tulad nito, mga kumpanya na ang negosyo nila ay gumagamit ng mga program para sirain ang pangalan ng isang tao, ay hindi man lang kahit isang beses tinawag doon sa TRICOM na investigation ng House of Representatives. So yan, nagpapakita na itong lahat ay ano lang talaga, politika at harassment sa mga kalaban sa politika ng administrasyon. Hindi na yan ang galing sa amin, sir, ha? Hindi na kami nagsasalita kung anong mga panggigipit ang ginagawa sa amin. Tumatahimik na lang kami. Yung mga kaalyado namin, tumatahimik na lang. Yan talaga, tulad nung pag-amin ng mga congressman na may natanggap silang pera, kapalit ang signature, yung nilabas ng OpenAI na isang kumpanya na involved sa paninirang puri ng mga tao ay hindi galing sa amin. Galing na sa universe. Para lang ipakita sa mga tao na kung anong ginagawa ng administrasyon. Puro politika, walang trabaho. At ngayon, gusto pang i-blame, no, sa akin ang bagsak na ekonomiya ng Pilipinas. Any follow-up there? Kat? Do you intend to file cases against that company? Hindi na, ma'am. Sobrang napahiya na siya doon nung nilabas yon ng AI. I mean, nasaan na yung credibility mo as a service provider nung sinabi na ganyan yung negosyo mo? So, ano pang point na kasuhan ko siya? Nakakahiya na napahiya na siya doon sa nangyari. At nakita ng buong mundo yung kahihiyan na ginawa niya. Ma'am, just speaking of AI, meron pong video ngayon na shinare daw si Senator Bato and si Vice Mayor Baste, claiming na it's an artificial intelligence generated AI in support of you. Your comment po doon sa nangyaring pag-share daw po di umano nung AI generated video? Wala namang problema siguro sa pag-share ng AI video in support of sa akin. Basta hindi ginagawang negosyo. Kung baga, if I were a social media
I were a social media account owner and gagawa ako ng AI to support a certain personality, walang problema doon kasi hindi ko naman siya ginagawang negosyo eh. Hindi ko naman binibenta sa mga tao yung produkto ko eh. Okay. No more questions on that topic. Okay, we move to that. We move to the last two topics po. ICC, Kat, or Arjil? Arjil. Ma'am, good morning again, ma'am. Any update, ma'am, with regards dun sa isang state party ng ICC na willing daw mag-adopt kay FPRD na any case mag-grant yung request for interim release? And any update po dun sa request for interim release ng Defense Council? Oo. Yung request for interim release ay nasubmit na ng Defense Council ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakalagay yon sa website ng ICC. Accessible yon sa ating lahat. At makikita natin doon kung ano ang mga pinagbasehan ng request for interim release, ano yung mga justification at explanations ng defense team ni dating Pangulong Duterte sa interim release. Merong mga redacted portions doon dahil naisip ng defense team na kailangan maging confidential yung ibang impormasyon doon. Pero yun ay available naman sa prosecutors, sa judges, and ang pagkakaalam ko, available din siya doon sa representatives ng mga biktima. Yun lang yung, kung ano yung nalalaman natin lahat sa publiko, yun lang din yung maibigay ko sa inyo na information. Yung iba pa ay kailangan tanungin at sagutin na ni Attorney Nicholas Kaufman. Ma'am, any update dun sa oath-taking ni FPRRD? Or any case, ma'am, before ba ng June 30 possible na ma-release na si FPRRD? Nakikita niyo pa yung possibility na gano'n, ma'am? June 30? Apo. Wala kasing binigay na timeline. Walang binigay na timeline yung lawyer. Pero lagi niyang sinasabi, we are hoping that it will be granted the soonest possible time. Yan yung lagi niyang sagot kapag tinatanong siya about interim release. Doon sa oath-taking, hindi ko alam kung ano yung discussions niya. Iba din ng mga abogado ni dating Pangulong Duterte sa oath-taking niya. Mga Filipino lawyers ang kausap niya at nag-aasikaso ng kanyang oath-taking. Ma'am, you have any idea dun sa non-filing daw po ni FPRRD nung kanyang sources sa COMELEC? Baka may discussion kayo with the local lawyers niya po. Ang pagkakaalam ko ay kailangan ng oath yun. At hindi sila ata makapag-file kasi walang oath. So ang ginawa ng lawyer ni dating Pangulong Duterte ay nagrepresenta siya para kay dating Pangulong Duterte doon sa COMELEC. Last two questions. Sige, ma'am. BP, good afternoon po. Doon po sa case po ni FPRD, alam mo ba natin, ma'am, kung nag-file na po ng motion to respond ang prosecution with regards po doon sa request po ni former president po ng interim release? Alam ko po ba, ma'am? Hindi ko po alam, ma'am, kung sumagot na po ang prosecution, no? Pero sigurado po ako malalaman natin yung sagot ng prosecution dahil public po yung filing ng request at sigurado po public din yung sagot ng prosecutors. Follow up po, ano po ang reaction po natin doon po sa request po ni FPRD with regards to the interim release? Ang sa akin lang naman is makakabuti talaga sa kanya yun, ma'am, dahil 80 years old na siya at hindi lahat ng pangangailangan ng 80 years old ay nabibigay ng ICC detention unit dahil siya din ang kauna-unahang ICC detainee na gano'n ang edad na medyo hindi lang siya senior, super senior na siguro ang tawag sa kanya, ma'am, dahil 80 years old na siya. So, mas maigi siguro na meron siyang interim release wherein meron din siyang available na mga nurses and caregivers na mag-assist sa kanya. Last question po, Ma'am BP. Meron ho kasing lumabas na parang statement o balita
quoting FPRD na parang hindi siya interesado dun sa oath-taking o yung gagampanan yung kanyang role bilang mayor ng ano. Nag-react po si Attorney Conti, sinabi po niya hindi daw po siya naniniwala na hindi interesado si Pangulong Duterte na umupo bilang, ano pong masasabi po natin dyan, ma'am, sa comment ni Attorney Conti? Ang Conti malapit na sa Castro, no? Papunta na siya doon. Magkamali ka lang ng spelling, Castro na yung Conti na yan, eh. Hindi ko alam, ma'am, bakit hindi siya naniniwala, pero kasi hanggang ngayon wala pang oath si dating Pangulong Duterte, no? So hindi pa namin alam dito sa Davao City kung mag-oath ba ang pinili namin na mayor ng Davao City. So on that note, yun lang ang pinagbabasehan namin. Sa ngayon, hindi siya uupo kasi wala pa siyang oath. Antayin natin siguro until June 30 kung may oath o wala si dating Pangulong Duterte. Next question, Ms. Ruth. Okay, thank you, sir. VP, nagkausap na ba kayo ni Attorney Guanzon? Kasi parang sa mga post kasi niya, she's very willing to act as your spokesperson. Yes, oo. Nag-comment na rin ako na nagpapasalamat ako sa pagtulong at suporta ni Attorney Rowena Guanzon. Pero sa ngayon kasi kung napansin niyo, walang spokesperson ang Office of the Vice President o kahit ako man. Kaya hindi ko rin masagot yung tanong about sa spokesperson dahil matagal na kami walang spokesperson at hindi na papag-usapan sa Office of the Vice President ang magkaroon ng spokesperson. Thank you, ma'am. Second po, si Mayor Baste, inappoint siya as president ng PDP Laban. Napag-usapan ba sa family, VP? Hindi. Ngayon ko lang, actually kanina pagbigay sa akin ni JC ng information, doon ko lang nalaman na inappoint siya as acting president ng PDP Laban. At hindi kasi ako member din hanggang ngayon ng PDP Laban, kaya hindi ako makakomment kung ano yung desisyon ng partido with regard to their internal matters. So, ayun na po, no? Halos na sagot na po ni VP Sara ang lahat ng mga issues, current issues, no? Patungkol sa impeachment, patungkol rin kay Guanzon, no? Kasi maraming gustong maging spokesperson itong si Guanzon kay VP Sara. At sinagot ni VP Sara, sa ngayon, hindi naman nangangailangan ang Office of the Vice President ng spokesperson kasi dumaang first, second year, wala naman silang spokesperson. So, kung meron man, no, na-appreciate lang ni VP Sara yung ginagawa ngayon ni Guanzon. At least si Rowena Guanzon ay very consistent on the usaping sinungaling itong si Bongbong Marcos. At hanggang ngayon, yun pa rin ang paniniwala ni Guanzon. Okay? So, sinagot na rin ni VP Sara yung sa impeachment, no? Sa inhibit na-explain ko na dito sa ating vlog, no? Na fair itong fair and square ang labanan ni VP Sara. Okay? Sa PDP Laban naman, no, usap-usapan yung kay Basti Duterte na siya yung pumalit kay samantalang anong tawag doon? Temporary, no? Na pumalit kay Robin Padilla bilang presidente ng partido. Okay? So hindi masagot ni VP Sara kasi she is not part of the PDP Laban. Okay? So guys, narinig nyo lahat ang mga sagot ni VP Sara. Libre po kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin dito. At usap-usap tayo sa comment section. Don't forget to like and share this video para kakalat ito sa taong bayan. Sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi. Okay? Meron tayong pangalawang channel, Donmar TV, Balitang Totoo. Second channel natin yun. Subscribe rin kayo doon. Okay? Maraming videos doon na hindi nyo makikita dito sa ating main channel. Okay? Sa mga audience ko dito sa Donmar TV, thank you very much. See you in my next video. Have a great day. Have a great night. And God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. And God save the Philippines.
Bye-bye!